Sino po ba si Kapitan Rico Adriano na kung saan kilala dito sa barangay Bulacan 1 dito sa Dolores, Quezon? Sino po ba si Kapitan? Si Kapitan Rico Adriano ay simpleng tao lamang dito sa barangay Bulacan 1. Isa rin sa sinasabi na lahat ay pinagdaanan. Gaya ng simple, barkada, wala kaibigan, and then simple lang ang buhay. Kami isang mahirap na pamilya lamang dito. Siyempre, hindi ko inakala na isang Rico Adriano pala ay mamumuno ng isang bilang kapitan. Dati ay napapatawag at nakakasuhan at napapatawag sa barangay. Pero ngayon, ginawa ko inspirasyon mga bagay na yon. Mapatawag ako at nakasuhan ako 2 beses sa loob ng isang araw. Kaso sa umaga, kaso sa hapon. Ay bakit tinanong ko sa akin sarili, bakit nangyayari sa akin yun? Mula noon, nagbago ang pananaw ko. Natuto akong makisama, natuto akong sumunod sa mga nanunungkulan. Dahil ang mga nanunungkulan noon, mga kamag-anak ko. Hindi dahil lang pala, porkit kamag-anak mo ang mga nanunungkulan dito sa ating barangay, ay lalaki na yung ulo. Magiging matapang ka, magiging mayabang. Dapat pala, tayo pala ang makikisama, magiging mapagkumbaba. So noon, hindi ko akalaing magiging kapitan ako. Parang sinubukan ako ng pagkakataon na meron kaming kaibigan na naging kapitan na isinama ako sa hanap buhay ng kanyang anak. Nagkaroon kami ng business, and then lumalaban ng kanyang ama ng kapitan, kinuha akong konsihal kasi kamag-anak ko nakaupo. So, hindi ko akalain na mananalo kasi hindi naman ako marunong magsalita at wala naman akong kakayanan. So, napapayag nila ako, hindi ako nang fill up ng aking candidacy, kundi yung aking kamag-anak. Basta pumirma lang ako bilang lamang konsehal. So, hindi ko alam kung ano ako noon. Wala akong idea, hindi ako marunong magsalita. Pagkatapos noon, eleksyon, siguro hindi rin ako kinalimutan ng aking kaibigan at ng aking kamag-anak. Naging pang-7 ako. 2010. Naging pang-7 ako. And then 2013, merong inakupong kapitan, ay merong hindi sila pagkakaunawaan ng aking pamilya, pero nakita ko noon na parang inano yung aking magulang. Siyempre bilang anak, nagtampo naman ako kamag-anak namin ng kapitan. Parang hindi naman kinampihan pa nila yung ibang tumitira sa akin. Na kamag-anak na nga ako, dapat sila yung tutulong sa akin, hindi. Sabi ko noon, Chong, ikaw naman ni kapitan, bakit kami pinababayaan? Kusyan muna ako, pamangkin muna ako. So, parang nagtanim sa isip ko, bakit ganyan ang politika? Oo, dapat pala wala talaga kamag-anak, samantalang dapat pala kamag-anak ang tutulong. Bakit walang kamag-anak pagdating ng politika? So, sabi ko, sige, kahit hindi lamang doon sa pagiging stand ko na pang-7 ako, lalaban ako ng kapitan. Kahit pang-7 akong konsehal. Sa sipag, sa tiyaga, after ng eleksyon, nanalo ako. Lamang ako ng 81. Tinalo ko po, yung aking tsuhin, na walang katalo-talo, pabalik-balik lang ng kapitan. Tayo po pinalad siguro, maraming sumuporta na tahimik lamang. Naniniwala at gusto subukan ng panibago. Mula ngayon, first term ko, second term, lumaban naman ako ng ABC, pinalad po tayo. And so ngayon, noong nakaraang eleksyon, na last term ko, lumaban naman po ako ng panibagong term bilang kapitan, na pinalad pa rin po tayo. Pero ang labanan po na bilang ABC President sa bayan po ng Dolores, hindi na po ako lumaban kasi alam ko naman po, tanggap ko sa sarili ko na ako hindi mananalo. Ako po ay tumulong na lamang at nakiisa na wala na po laban ng ABC dito sa atin. And then, ngayon, nanunungkulan pa ako. Nakita ko po kung gaano ko po nabago ang barangay Bulacan 1. Nung pagkakaupo ko, hindi ko ganito ang ating barangay hall. Hindi po ganito kalawang ating kalsada. Hindi ganun kaganda ang ating peace and order dito sa atin nung una. Dapatin na po natin at ang illegal drugs po dito ay naayos na po, clear na po ang aking barangay.
Kaya, yun po, si Kapitan Rico Adriano. Hmm.